sa hindi patas sa pagtrato at pambabastos na kanilang bawat miyembro, MNLF ibinasura ang pag-a-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Macacao bilang PERMF and the Chief Minister. Hindi man diretsahang may koneksyon, ngunit marahil ito na daw ang sagot ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front or MNLF sa naging pangigipit di umano ng ilang miyembro ng mga Muslim kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tatanda na 3 araw ang nakalipas matapos arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao si Abdul Rauf Macacao bilang isa sa pinakamangunguna sa nasabing samahan, ngunit ito'y agad ibinasura ng maraming miyembro ng MNLF at ayon sa kanila naging pahayag, ang proseso ng pag-appoint or appointment na isinisagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi alinsunod sa napagkasunduang mekanismo sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Comprehensive Agreement o Bangsamoro. Sa 41 na opisyal na minuminado ng MNLF, tanging 35 lamang ang inapurbahan na malinaw sa probisyong nagsaad ng BTA or Bangsamoro Transition Authority ay dapat pangunahan ng MILF. Ilan sa ating mga kababayan nang nakapansin at nakasuspetsya na mukhang itinaon daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalit ng liderato ng MILF. Para sa kanila ay tila marahil ay may kinalaman ito sa mga magiging kontroladong sitwasyon lalo na sa mga Mindanao. Hindi din daw nakataon na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at 3 araw ang nakalipas ay biglang itinalaga ang bagong liderato ng nasabing organisasyon. Ngunit hindi daw dito patitinag ang taong bayan dahil bukod sa MILF, nakasubaybay at nakamatsyag ang mga miyembro ng MNLF or ang Moro National Liberation Front kung saan ay magpakilang beses na sinabi sa pamahalaan na oras na may mangyaring masama sa mag-amang Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte na nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pagkakataong magkaroon ng sariling pamayanan. Tila mukhang magkakagulo ang buong bayan. Matapos nga lumabas na balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Init-init pa na balita mga lods, basahin natin. Kakapasok lang na balita, ibinasura ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ang pag-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Abdul Rauf Macacao bilang BARM Interim Chief Minister. Sa inilabas na pahayag ng MILF, sinabi nilang nilalabag nito ang Bangsamoro Organic Law and Comprehensive Agreement. Nako! Yan yung sinasabi kong wag na wag niyong gagalawin ang mga kababayan nating Muslim community. Bakit naman kasi Mr. President, pati yung MILF at pati yung mga Muslim community ay papakialaman mo? O nakatikim ka tuloy. Meaning, hindi nila gusto ang ginawa mong desisyon. Diba sa MILF? Nako, Diyos ko, mag-iingat ka, Mr. President, sa mga desisyon na ginagawa mo sa bansa natin. Hindi pwedeng padalos-dalos, Mr. President. Dapat nag-iisip po tayo sa bawat desisyon na gagawin natin sa bansa natin. Kasi gulo yan! May nabasa akong news mga lords. Nasabi ni Senator Amy, iimbestigahan daw nila ang pagdakip kay Tatay Digong. Wag na Senator Amy. Hole na ang lahat. Hole na. Wag na. Kagamitin mo na naman yan para manalo ka. Kasi nagtumatakbo kang senador. Wag na. Huli ka na. Ando na si Tatay Digong sa Netherlands. Wag ka na mag-ask-saya. Wag na. Gawin mo na lang, kondinahin mo na lang yung ginawa ng kapatid mo. Pero yung isasalba mo kunwari, si Tatay Digong, wag na. Just concerned about the First Lady, Yusek. Napakaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Wow.
Dahil po, meron po siyang sinend sa aming video. Sinend na video? Sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back. Sige! And ready for a meeting. Lokohin niyo mga Pilipino. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. Wow. So, wala pong katotohanan yun. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po, at natunto na po ba ng Palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaction ni FL, ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Wow. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. Wow. At kami po mismo, ako po, I can attest na nakasama ko po siya Nakasama sa mo? meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, Sabi mo, video. sana nga po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nanggagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po wag kayo agad maniwala. Grabe. Ako ang nahihiya sa'yo, Claire. Grabing pagtatanggol, Claire! Dumating na daw sa Pilipinas ang First Lady dahil daw may sinend sa kanyang video. Video? Ay, ambot! Sige lang, utuin nyo lang. No? Kasi ang mga Pilipino, eyes on naman sa inyo eh. Sige, di ba? Ilusot nyo lang hanggang sa kaya nyo yung ilusot. Diba? Ang mga Pilipino naman marunong magtagpi-tagpi na mga kwento. Sige, Claire. Sige, go. Ang Pilipino lang ay may karapatan na magkaroon, na gamitin at magkaroon ng hanap buhay sa ating teritoryo. Hindi po ang mga dayuhan. Wala nang tamis. Wala nang charisma, Mr. President. At hindi mo na rin alam. At hindi mo na rin halos matapos ang iyong mga sasabihin. Wala na. Habang nakikinig kami sa iyo, Mr. President, ala na. Ang pagmamahal kasi sa bansa natin, Mr. President, hindi kasi yan puro ngaw-ngaw lang. Hindi kasi puro salita lang. Dapat mararamdaman namin, Mr. President. Kahit nga ikaw, Mr. President, hindi mo na nararamdaman ang sinasabi mo. Grabe, ang kayod talaga ngayon ni Mr. President Mangampanya no? Kayod talaga, Mr. President. Itayo mo ang pangalan mo ng mag-isa. Hindi na kami sasama. Sec, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Ayan. Hindi po ba ito makaka-apekto Ayan. sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections Ayan. po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? Meron. May statement po si Ay, dating Diyos ko. Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Opo. Hindi naman po siya tumatakbo. Ay, hindi po, yung kanilang partido ay kaalyansa po ng admin. Si senatorial candidate Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po sagutin mo yan. hindi dumalo sa last campaign Dismayado sa nga. Tacloban, sa Leyte po, dahil dun sa hindi po hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Wow. Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog. Kaya na lamang po nila. Kaya na lang po natin nila. Laglaga na! Ang kanilang mga damdamin na ganyan. So, sa tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng alyansa para sa bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Huwag kasi kayong magtanong ng mga ganyan. O, tignan mo. Hindi na tuloy komportable si Claire. Sige, saluhin mo yung katangahan ng admin mo. Sa Davao, kuna-kunaan ninyo na nagalisod na manggani si Sir dito sa Netherlands. Gusto ko ginatong pasalbisyon. Direti ko, tukat tinood di. Naglibog silang sa ito na. Kay Love, mano. So, botaran kay Love. Pero nakita man ninyo ang iyang ICC na interview. Nakita ninyo nga. Naglisod na manggani service pa nga. Yuwa ang jamag nooy. Grabe, kung ano ng mga pinagsasasabi mo kay Tatay Digong, gago ka ba?
May paiyak-iyak ka pa dati sa mga Duterte. Yawa aning bayanan ni, ay, grabe. Alam nyo mga Lods, sa panahon ngayon, sa totoo lang, ang natutunan ko kay BBM at sa mga Marcos, wag talaga maging traidor. Yun yung nakuha kong aral. Oh my God, Jamagno. Gagamitin mo pa ang kalagayan ni Tatay Digong? Abay, syempre, sino ba ang hindi manghihina? Galing Hong Kong, kinidnap siya, papuntang Netherlands, walang pahinga, walang tulog. Tang ina mo, what if lolo-lola mo ganunin? Pag-usapan natin ang reaksyon ni Attorney Salvador Panelo doon sa plano ni Senator Amy na magtawag ng urgent Senate investigation yung nangyari kay PRRD. Ito sa News 5 na post, 54 minutes ago, sabi, former Chief Presidential Legal Counsel criticized Senator Amy Marcos' plan to investigate the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito yung sabi ni Panelo. What will she investigate? Just to know if it is legal? Sos Mariosep. She graduated from the law. She's not a lawyer, but she graduated. She knows it's illegal. Remember that Senator Marcos did not attend the Tacloban rally of the Senate Slate Alliance para sa New Philippines because of the arrest of Duterte. Ito pa, dagdag ni Senator Panelo. Kitang-kita na nga, ano pa iimbestigahan mo? Kumbaga, sobra na, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang gagawin mo lang dyan, publicity mo lang. Yan, kasi kandidato ka. Grabe naman. Supal-pal ito. Okay. People who reacted, 10,000 people, 6,000 tumatawa. Sinong tinatawanan? Most likely si Senator Amy.